Sa Jerusalem, tila nagtatagpo ang langit at lupa. Bawat bato rito ay may bigat ng mga hari at propeta, ng mga digmang idinaing at panalangin ibinulong. Gayunman, sa ilalim ng sinaunang lungsod na ito, may bagong umuusbong, isang bulong na hindi inaasahan. Malinaw na tubig, dumadaloy, umaahon mula sa kailaliman ng Temple Mount. Sa lugar na parang katahimikan ang naghari sa loob ng mga siglo, ngayon ay may bahagyang ugong ng pagbangon, tunog ng isang lihim na sapa na tila gumigising. Para sa mga nakakakilala sa kasulatan, hindi maliit na bagay ito, sapagkat sa kwento ng bayan ng Diyos, ang tubig ay laging tanda ng buhay, paglilinis at pangako ng Espiritu, sapagkat ibubuhos ko ang tubig sa uhaw at ang aking espiritu sa iyong binhi. Isayas 44:3. Sa mga nakaraang buwan, kumalat ang kwento. Mula sa maliliit na siwang malapit sa Temple Mount, may malinaw na tubig na umuusbong at umaagos patungong lambak ng Kedron. May nagsasabing patak. Ang iba na may tila ungol ng isang ilog sa ilalim ng lupa na unti-unting nagigising. May mga bidyong naglipa na, mga kuha ng mga peregrino at residente na halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Mga batong matagal ng tuyo, ngayoy kumikislap sa dampi ng tubig. Isang daloy na tahimik, ngunit buo ang loob. At kapag sila'y yumuyuko upang makinig, parang naririnig ang marahan. Matatag na agos sa kailaliman ng mga sinaunang pader. May tour guide na napapailing, may matanda na napapaiyak, may dumaraang napapabulong ng panalangin. Hindi ito panahon ng malakas na ulan. Walang bahang pwedeng isisi. At di tulad ng malabong, maruming tubig na minsang umiikot sa lumang mga kanal, ang tubig na ito ay nakakagulat na malinaw. Sabi ng mga taga roon, dekada na ang lumipas mula nang may katulad silang nasaksihan. Ang mga tugon ay magkabilang dulo. May lumuhod at tinawag itong tanda mula sa langit. Para sa kanila, ang tanawin ng sariwang tubig malapit sa templo ay nagsisilbing paalala ng pangitaing binigkas ni Ezekiel. Isang ilog na agos mula sa puso ng templo, magdadala ng buhay sa ilang at kagalingan sa mga bansa. Saan man dumaloy ang ilog na ito, mabubuhay ang lahat ng may hininga. Ezekiel 47:9. Mayroon ding nag-iingat. Mga inhinyero at mapag-analisa na nagsasabing, marahil ay natural itong galaw sa ilalim ng lupa. Mga bitak, lumang lagusan, aquifer na gumalaw. Subalit kahit na ipalagay nating natural ang dahilan, nananatili ang bigat ng sagisag. Ang Temple Mount ay hindi pangkaraniwang burol. Dito itinali ni Abraham si Isaac. Dito itinayo ni Solomon ang unang templo. Dito minsan nanahan ang presensya ng Diyos sa kabanal-banalang dako. Kaya ang makitang may umaagos dito sa sandaling ito ng kasaysayan, sapat upang pagalabin ang puso at pasiklabin ang pag-uusap lampas sa mga pader ng lunsod. Isang peregrino ang nagsabi, nangangatog ang tinig. Nang marinig ko ang tubig, parang ang mga bato mismo ang nagsasalita. Ang isa pa'y tumawag dito na bulong ng propesya. Paalala na ang matagal nang naisulat ay patuloy na gumagalaw sa likod ng tabing ng panahon. Marahil ay bitak sa lumang lagusan. Marahil ay maliit na pagyanig sa kailaliman. Marahil ay lihim na daluyang muling napukaw. Subalit iisa ang tiyak, nangyayari ito at nangyayari sa mismong lugar na inilalarawan ng Biblia. Isang agos na sumisibol sa ilalim ng templo, lumalabas patungong silangan at umiikot sa lambak. Dito pumapasok ang pangitaing kaitagal ng nagbabantay sa imahinasyon ng bayan ng Diyos. Isang propeta sa panahong madilim, sira ang templo, bihag ang sambayanan sa Babylonia. Ngunit binigyan ng Diyos ng tanaw sa higit pa sa kasalukuyang pagdurusa. Si Ezekiel, isinulat niya, nakita kong may tubig na lumalabas mula sa ilalim ng pasukan ng templo, patungong silangan, unay hanggang bukong-bukong, saka hanggang tuhod, hanggang baywang, at naging ilog na hindi matawid. Ezekiel 47:1-5. At hindi ito tumigil sa paglalarawan.
magiging malusog ang dagat na patay, at sa magkabilang pampang ay tutubo ang mga punong ang dahon ay hindi nalalanta, at ang bungay para sa pagkain, at ang dahon ay para sa kagalingan. Ezekiel 47, talata 8 hanggang 12. Para sa mga Hudyo at Kristiyano, hindi ito basta tula. Ito'y larawan ng kapanahunang mesyaniko. Panahong ang Diyos mismo'y magpapanibago, magpapagaling at magbabalik ng buhay sa pinakatigang. Isipin mo, ang dagat na patay, sobrang alat na halos walang nabubuhay. Balang araw ay mapupuno ng isda. Ang mga bangin ng ilang ay may mga punong namumunga buwan-buwan. Paraiso, hindi mula sa Eden, kundi mula sa Jerusalem. Hindi katakataka kung bakit maraming puso ang kumakabog ngayon. Ang maliliit pang patak na naririnig sa paanan ng templo ay unang senyas ng pangitaing ito na unti-unting lumalabas mula sa pahina ng kasulatan patungong kasaysayan. Mahalagang tandaan, ang tubig sa pangitain ni Ezekiel ay may simbolong lampas sa pisikal. Larawan ito ng Espiritu ng Diyos. Nagbibigay buhay, naglilinis, hindi mapipigilan. Nang tumayo si Jesus sa templo sa pista ng mga tolda, sumigaw siya. Kung ang sino man ay nauuhaw, pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, mula sa kanyang kalooban ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Juan 73 hanggang 38. Ipinaliwanag ni Juan, tungkol iyon sa Espiritu. Kaya't para sa maraming mananampalataya, may malinaw na ugnay sa hula ni Ezekiel at sa ating panahon. Ang Espiritu, minsang tila nakatago, ay muling umaagos, muna'y patak, sa kaagos, hanggang maging rumaragasang ilog ng buhay. Pansinin din ang ritmo ng Diyos. Hindi nagsimula ang pangitain sa dagundong. Nagsimula ito sa bulong, bukong-bukong, tuhod, baywang. Saka naging ilog na hindi na matawid. Ganyan madalas kumilos ang Diyos, mahinahon ngunit tiyak. Sa ating pag-iintay ng malalaking himala, baka pinalalampas natin ang maliliit na simula, ang kaunting uhaw na nagigising, ang tahimik na pagnanais na magdasal muli, ang banayad na paglapit sa salita. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mateo 5.6. Upang maunawaan ang pangkasalukuyang hiwaga, balikan natin ang ugat ng lungsod. Matagal bago ang mga bus at tour group, ang Jerusalem ay nakatindig sa tubig. Sa ubod nito ay ang bukal ng gihon, binanggit pa sa Genesis. Mula rito, humugot ng lakas ang mga tauhan ni David. Dito rin inihiran si Solomon bilang hari. Pinasya ng agos ng gihon kung saan titindig ang lungsod ni David at kung paano ito mananatiling buhay. Ngunit alam din ng mga kaaway ang lihim na ito. Putulin ang tubig at mapuputol ang buhay. Kaya sa panahon ng panganib, kumilos si Haring Hezekias. Ipinag-utos niya ang pag-ukit ng tunel sa buhok na bato, mahigit kalahating kilometro, hinukay mula sa dalawang dulo hanggang magtagpo ang pait sa gitna upang dalhin ang tubig ng gihon sa loob ng pader. Hanggang ngayoy, maaari mo itong lakarin. Mararamdaman mo ang malamig na agos sa iyong mga paa. Parang napapadikit ka sa 3,000 taong kasaysayan. Mula roon, dinala ang tubig sa lawang Siloam. Kilalanin mo ang kwento. Isang lalaking bulag, pinahiran ni Jesus ng putik ang mga mata at sinabihan, "Hugasan mo sa Siloam." Nang siya'y sumunod, tumanggap siya ng paningin. Juan Siyam, section 6 hanggang 7 at 11. Yan ang guhit ng Diyos. Ang tubig sa Jerusalem ay hindi lamang pisikal. Lagi itong nagsasalita, paglilinis, pagpapagaling, paghihipo ng Diyos. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa sa yelo. Awit 51, talata 7. Pati ang templo ay tahanan na ng agos. Ayon sa tradisyong Hudyo at kay Josephus, sa ilalim ng Temple Mount ay may masalimuot na lambat ng sisidlan at kanal. Para sa imbakan, para sa paghuhugas, marahil para sa daloy ng dugo ng mga hain. Ang templo ay bahay dalanginan, oo,
ngunit tahanan din ng tubig, sagisag ng buhay at kadalisayan na gumugulong sa paanan ng mga sumasamba. Kaya kung may madinig tayo ngayong tahimik na pagdaloy malapit sa mount, hindi lamang ito usaping infrastruktura. Ito'y paghipo sa alaala, isang sagradong kumpas na nakabaon sa kwento ng lungsod. Sa Jerusalem, ang tubig ay paalala. Ang Diyos ay naglalaan, naglilinis, nagpapagaling. Maaari bang ang eko ng kahapon ay maging preludyo ng bukas? Iyan ang tanong. Ang modernong arkeolohiya ay dahan-dahang sumisilip sa kailaliman. Mga tunel, sisidlan, akwedukto, parang mga ugat na pumapaimbabaw sa bato. Sa mga paghuhukay sa lungsod ni David, natuklasan ang malalaking sistema ng tubig na libo-libong taon na. May mga sisidlang kaya ang milyon-milyong litro. May mga paliguan para sa seremonyal na paglilinis. May mga kanal at lagusang tila dumaraan mismo sa ilalim ng templo. Maaaring para sa tubig ng paglilinis. Maaaring para sa alulod ng mga hain. Ang mahalaga, hindi kailanman tuluyang tuyo ang mount. May buhay sa kailaliman. At may mga pahiwatig na may mga selyadong silid at lihim pang imbakan. Mga puwang na hindi pa nasisiyasat dahil sa relihiyoso at politikal na kadahilanan. Kaya't kung may tumutulong tubig ngayon, marahil ay may gumalaw sa lumang daluyan. Marahil ay may bitak na nabuksan. Marahil ay umindak ang aquifer. At oo, maaari ring natural. Ngunit ang tiempo, sa panahong muling binubuksan ang usapan sa propesya at nasa atensyon ng mundo ang Jerusalem, ang larawan ng tubig na umaagos mula sa mount ay tumatagos lampas sa agham. Dito tayo tinatawag hindi sa pagmamadali, kundi sa pagdinig. Baka ang pinakamahalagang himig ng Diyos ay hindi ang kulog, kundi ang bulong. Baka inaabangan natin ang rumaragasang baha, ngunit pinalalampas natin ang unang patak sa ating sariling buhay. Ang tawag sa panibagong uhaw sa kanyang presensya. Ang paanyaya ni Jesus ay malinaw. Lumapit ang uhaw at uminom. Juan 7:7. Hindi niya sinabing, kapag baha na, saka ka uminom. Ang sabi niya, ngayon, habang patak pa lang, habang mahinahon pa. Sapagkat ang mga malalaking ilog ng Diyos ay madalas na nagsisimula sa maliliit na pagsunod. Kung ganito ang nangyayari sa Jerusalem, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Una, paggising. Kung may dumadaloy na bagong tubig sa ilalim ng templo, hayaan nating gumising ang agos sa ilalim ng ating puso. Hilingin sa Diyos ang bagong uhaw. Uhaw sa salita, sa panalangin, sa kabanalan. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Kung gayon, bakit hindi natin hayaan ang ilog na iyon na pumasok sa ating tahanan, sa ating isip, sa ating pakikitungo sa kapwa? Ikalawa, paglilinis. Tulad ng lalaking bulag sa Siloam, lumapit tayo sa Panginoon at hayaang hugasan niya ang ating paningin. Baka mayroon tayong mga alikabok ng sama ng loob o putik ng pagmamataas o ulap ng takot na kailangang mahugasan. Hugasan mo ako at ako'y magiging malinis. Awit 51, talata 2. Ang tubig ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay buhay. Ito'y nagbabalik liwanag. Ikatlo, pag-asa. Kapag sinabi ng Diyos na may ilog na magpapasaya sa kanyang lungsod, hindi iyon figura de lengguwahe lang. Plano iyon. Tiyak iyon. At ipinakita niya sa akin ang ilog ng tubig buhay, maningning na gaya ng kristal na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Pahayag 22. Isa. Ito ang dulo ng ating kwento. Hindi pagkatuyo, kundi pag-agos. Hindi pagkauhaw, kundi kabusugan. Ika-4, misyon. Ang ilog ni Ezekiel ay hindi na natili sa templo. Umagos ito palabas, papuntang ilang, papunta sa mga patay na tubigan, at doon nagpasibol ng buhay. Ganyan din tayo. Ang ating pagsamba ay hindi nagtatapos sa loob ng gusali. Dadalhin tayo ng Diyos sa tigang na puwang ng ating komunidad, sa mga sugatang relasyon, sa mga wasak na pangarap, sa mga pusong nanlamig,
upang dalhin ang tubig ng ebanghelyo. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Mateo 28:19. Ang misyon ay ilog, hindi imbakan. Ang biyaya ay kailangang umagos. At kung itatanong mo, paano kung ito'y likas na pangyayari lamang? Paano kung walang himala? Maingat ang sagot. Huwag nating liitan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kategorya. Kahit gumamit siya ng natural na daluyan, siya pa rin ang Panginoon ng daloy. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakatali sa hindi maipaliwanag. Madalas, siya'y nakatago sa mga mahinahong pagpapaliwanag. Subalit sa likod nito'y ang kanyang matibay na kamay. Tulad ng lagusan ni Hezekias, humanong gawa, ngunit sa tumpak na oras upang iligtas ang lungsod. Tulad ng Siloam, pisikal na tubig, ngunit naging daluyan ng himalang espiritual. Tulad ng Gihon, bukal sa bato, ngunit bukal ng pagtatalaga kay Solomon at ng pagpapatuloy ng pangako. Ganito kumilos ang Diyos. Gamit ang tubig, gamit ang bato, gamit ang panahon. Lahat ng ito'y instrumento ng kanyang pag-ibig. Kaya, kaibigan, habang umaalingaw-ngaw ang tanong sa mga kalye ng lumang lungsod, maaari bang tanda ito na papalapit na ang hari? Hayaan nating umalingaw-ngaw din iyon sa ating puso. Kung papalapit nga siya, hindi ba't panahon na ring lumapit tayo? Kung gumigising ang sapa sa ilalim ng templo, hindi ba't panahon na ring gumising ang sapa sa ilalim ng ating buhay? Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Huwag nating hintaying maging baha ang lahat bago tayo sumuong sa agos. Magsimula tayo sa patak, sa isang taimtim na panalangin ngayong gabi, sa isang kabanata ng kasulatan bukas ng umaga, sa isang kilos ng kabutihan sa kapitbahay, sa isang pagpapatawad na kahit tagal ng inuurong. Habang pinapakinggan natin ang marahang ugong sa ilalim ng mga batong makinis sa kalumaan, parang nararamdaman nating dumarapo ang kamay ng Diyos sa ating balikat. Anak, sumama ka sa aking agos. At kapag sumama tayo, matutuklasan natin ang lihim ng lungsod na ito at ng ating sariling mga kwento. Kung saan dumadaloy ang ilog ng Diyos, lahat ay nabubuhay. Saan dumadaloy ang ilog, naroon ang pagpapagaling. Paraprase mula sa Ezekiel 47, 9 at 12. Ito ang paanyaya. Ito ang hamon. Ito ang pag-asa. Kung gayon, tumingin tayo hindi lamang sa balita, kundi sa balitang mabuti. Hindi lamang sa kakaibang pangyayari, kundi sa tapat na persona. Sapagkat sa huli, ang tubig ay patutungong trono, ang trono ng Diyos at ng Kordero. Pahayag 22:1. Doon, wala nang luha, wala nang uhaw. Doon, ang bawat patak ay awit. At habang tayo'y naglalakbay pa, maging mga daluyan tayo ng tubig buhay. Sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating mga panalangin. At kung sakaling marinig mong muli ang mahinang agos sa ilalim ng Temple Mount, alalahanin mo ito. May mas malalim pang agos na nais buksan ng Diyos sa ilalim ng iyong puso. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Kung ang sino man ay nauuhaw, pumarito siya sa akin at uminom. Juan 7:7. Saan man dumaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47:9. Ito ang mensahe, ito ang musika, at ito ang panimulang awit ng isang kwentong patuloy niyang isinusulat. Sa Jerusalem, sa kasaysayan, at sa atin. May mga bulong na minsang nagsisimula sa ilalim ng lupa bago ito maging alon sa ibabaw ng mundo. Ganyan ang pakiramdam kapag pinagmasdan natin ang marahang pag-usbong ng tubig malapit sa Temple Mount. Tila paanyaya ito na lumalim pa, na bumaba sa mismong kailaliman ng kasulatan at doon hanapin ang ritmo ng Diyos sa kasaysayan. Kapag binuo natin ang mga piraso, ang Gihon, ang lagusan ni Hezekias, ang Siloam, ang pangitain ni Ezekiel, lumilitaw ang mas malawak na larawan. Ang Diyos ay Diyos ng mga bukal. At kapag ang Diyos ang nagbubukas ng bukal,
laging may dahilan, laging may direksyon, laging may misyon. Naaalala ko si Noe, hindi dahil sa baha na sumira, kundi dahil sa tipan na nagtayo ng pag-asa. Sa panahon niya, ang tubig ay naging hatol at paglilinis, wakas at panibagong simula. Mula sa pag-ulan, dumating ang bahaghari, isang paalala na ang Diyos ay gumuguhit ng pangako sa gitna ng kalituhan. Kung sakaling may dumadaloy na bagong tubig sa Jerusalem ngayon, hindi ba't sumasabay ito sa lumang himig? Una, may pagyanig. Pangalawa, may paglilinis. Pangatlo, may tipan. At aking aalalahanin ang aking tipan, Genesis 9:15. Ang Diyos na nagpasimuno ng tipan sa panahon ni Noe ay siya ring Diyos na nagpapasigla ng mga bukal sa puso ng kanyang bayan. Kaya kung ganito ang sinasaksihan natin, tanong ng pananampalataya, anong tipan ang muli niyang ipinapaalala? Sa disyerto, umiyak ang bayan dahil sa uhaw. Si Moises, sa utos ng Diyos, tumama sa bato at mula roon ay bumukal ang tubig. Exodo 17:6. Dito malinaw, may bato, may utos, may kahinaan ng tao at may kabutihan ng Diyos. Ilang ulit nating nakikita ang sarili natin sa eksenang iyon. Pagod, nauupos, pinagkukulang sa tiwala. Ngunit ang bato ay tumama hindi para hatulan, kundi para magbukas ng ilog sa gitna ng tigang. Sa hinaharap, tinawag ni Pablo ang batong iyon na Kristo. Unang Korinto 10:4. Ang pinagmumulan ng tubig buhay. Kung gayon, ang anumang bukal, sa Jerusalem o sa ating kaluluwa, ay humihimig ng parehong balita. May tinatamaan ng biyaya, hindi para wasakin, kundi para buksan. Sumunod ang Jordan. Nakatayo ang Israel sa pampang ng pangako. Ngunit may ilog sa pagitan. Nang itinaas ng mga saserdote ang kaban, huminto ang agos at ang bayan ay tumawid. Josue 3:16. Isang tanawin ng imposible na biglang nagkaroon ng daan. Minsan ganyan ang buhay ng pananampalataya. May pangako, may harang, at may Diyos na humihiwalay sa tubig. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Isaias 41, talata 10. Kaya kung may dumadaloy na bagong patak sa ilalim ng Temple Mount, bakit hindi natin tugunan sa buhay natin? Dalhin natin ang kaban ng salita sa gitna ng ating takot. Ilubog natin ang paa, kahit bukong-bukong lang, at tingnan kung paano titigil ang agos ng pangamba at bubukas ang daan ng pagsunod. Naalala mo si Naaman? Isang pinuno na may ketong na ayaw sanang sumunod sa simpleng utos. Lumubog ka sa Jordan makapito, kabilang ang 2 ng mga hari, Kabanata 5 talata 10. Napakaordinaryo ng panuto. Walang damdaming seremonyas. Walang tungkol sa kanyang ranggo. Tubig lang, pagsunod lang. Pero nang ilubog niya ang kanyang sarili, ang kanyang balat ay kumintab na parang laman ng bata. Isang bagong simula. Kung minsan ang agos ng Diyos ay hindi mukhang dramatiko, mukha lang itong magdasal ka ulit, magpatawad ka, magbukas ka ng kasulatan, magbigay ka, magpahinga ka sa Diyos. Para kay Naaman gumaling ang katawan, para sa atin gumagaling ang puso. Masdan ninyo, gagawa ako ng bagong bagay. Isaias 43:10. At kung si Elias ay dumaan sa Jordan at ang tubig ay nahawi sa harap niya, tuwahari, tuwahpaid. Si Eliseo na may humiling ng dobleng bahagi at nakita ring humiwalay ang ilog. Kabilang ang 2 Hari, Kabanata 14. Bakit mahalaga ito? Sapagkat ipinapaalala na ang pagkilos ng Diyos ay hindi nakakulong sa isang henerasyon. May pagpapatuloy, may pagpapamana ng apoy. Kapag may dumadaloy na tubig sa Jerusalem, hindi lamang ito pagtatanghal ng noon. Ito'y paanyaya sa ngayon na humiling tayo ng dobleng bahagi ng uhaw sa Diyos, dobleng bahagi ng tapang na sumunod, dobleng bahagi ng lakas na magmahal. Hingin mo kung ano ang ibig mong gawin ko sa iyo. Kabilang 2, Kabanata 2, talata 9. Ano ang hihingin mo sa panahong ito? Pakinggan din natin ang tinig ng mga awit.
May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Hindi lamang ito posibleng heograpiya, ito'y espiritual na karanasan. Kapag pumupuspos ang Diyos, ang mga lansangan ng ating kaluluwa ay nakakikilala ng saya na hindi nabibili at ng kapayapaang hindi kayang banggain ng bagyo. Kapag bago ang tubig, bago ang pag-asa. Kapag sariwa ang agos, sariwa ang pananaw. At oo, may lindol at unos sa kapaligiran, ngunit Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Awit 46, talata 1. Sa gitna ng ingay ng mundo, may himig pa rin ng ilog. Sa gitna ng alinlangan, may tuloy-tuloy na daloy ng pag-asa. Sa Ebanghelyo, may babae sa balon, pagod, uhaw. May pasan ng kahapon, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabing, "Ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw kailanman." Juan 4:14. Hindi nagbago ang balon, hindi umapaw ang timba. Ngunit may bumukas na bukal sa loob niya. Isang buhay na umaapaw tungo sa walang hanggan. Sa Jerusalem, maaaring bumukas ang mga sinaunang daluyan. Sa puso mo, maaaring bumukas ang bagong bukal. Darating ang araw na ang mga patak ng pag-asa sa loob mo ay sisirit sa labas, sa mga salita mong nagbubuhat, sa mga galaw mong nagliligtas, sa mga panalangin mong umaagapay. Kaya huwag mong maliitin ang marahang pagdaloy. Ang marahang pagdaloy ang naglalatag ng ilog. At narito pa, sa pista ng mga tolda, tumindig si Jesus sa templo at sumigaw, "Kung ang sino man ay nauuhaw, pumarito siya sa akin at uminom." Juan 7:37. Hindi sinabi ni Jesus, "Pumarito kayo kapag malakas na ang agos." Sabi niya, "Pumarito kayo ngayon." Kapag may kaunting uhaw, dalhin mo iyon kay Kristo. Kapag may kaunting pananabik, dalhin mo iyon sa panalangin. Kapag may kaunting pag-ibig, ialok mo iyan sa paglilingkod. Sapagkat sa uhaw na iyan, binubuksan niya ang bukal. Mula sa kanyang kalooban ay dadaloy ang ilog ng tubig buhay. Juan 7:8. Ito ang lihim ng banal na ritmo. Umiibig ang Diyos, nauuhaw tayo, umaagos ang biyaya, at nagiging ilog tayo para sa iba. Kung hahanapin natin ang teolohiya ng tubig sa buong kasulatan, makikita natin ang guhit na ito. Ang tubig ay hindi lamang tungkol sa atin. Ito'y laging para sa iba. Ang ilog ni Ezekiel ay hindi nanatili sa templo. Umagos ito papunta sa tigang na lupain at sa dagat na patay. Ang tubig buhay ni Jesus ay hindi nagtapos sa Samaritanang babae. Naging patunay ito sa buong nayon. Ang pagpapawalang sala na dulot ng krus ay hindi para mag-ipon tayo ng kapatawaran. Ito'y upang ibuhos natin ang awa sa ating bahay, trabaho, komunidad. Kaya, kung may gumigising na sapa sa Jerusalem, hayaang gumising ang sapa ng habag sa atin. Pumili ng isang tao na mahirap mahalin at ilubog mo sa ilog ng panalangin. Pumili ng isang puwang na tuyo at buhusan mo ng kabutihan. Pumili ng isang sugat at tiklutin mo ng kapatawaran. Malaya kayong tumanggap, kaya't malaya kayong magbigay. Mateo 10:8. Ngunit may babala rin ang kasulatan. May mga ilog na maputik, may mga balon na lason. Sa panahon ni Jeremias, pinaratangan ng Diyos ang bayan. Dalawang kasamaan ang ginawa nila. Iniwan nila ako, ang bukal ng tubig buhay, at naghukay sila ng sariling balon, mga bitak-bitak na balon na di nakapag-iingat ng tubig. Jeremias 2:13. Marahil ito ang dahilan kung bakit maraming kaluluwa ang laging uhaw sa kabila ng kasaganaan. Sapagkat naguhukay tayo ng sariling balon, karera na walang pahinga, konsumo na walang hanggan, likes at views na walang kasiyahan. Kapag ganito, hindi dumadaloy ang ilog, kumakalat ang alikabok, kaya't bumalik tayo sa bukal. Iwan ang bitak-bitak na balon. Tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Awit 34, talata 8. Balikan natin ang Temple Mount. Hindi natin ipinipilit ang misteryo. Kinikilala natin ito.
Maaaring natural, maaaring lambat ng sinaunang daluyan, maaaring bitak ng lumang sisidlan. Ngunit kahit ano pa ang paliwanag, ang panahon ay paanyaya. Magising ang bayan ng Diyos. Hindi tayo tinatawag upang maging tsismoso ng himala, kundi maging saksi ng biyaya. Sa bawat patak ng balita, tugon natin ang bawat patak ng panalangin. Sa bawat agos ng haka-haka, tugon natin ang agos ng kasulatan. Ang salita mo ang ilawan sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. Awit 119, 105. Ito ang paraan para hindi malunod sa ingay. Hayaang ang liwanag ng salita ang magtakda kung saan tayo lulusong, kailan tayo lalangoy at bakit tayo magpapadaloy. Kung gusto mong gawing praktikal ang panawagan, subukan ito sa susunod na 7 araw. Isang hamon ng ilog. Una, bukal. Bawat umaga, bago hawakan ang telepono, buksan ang Biblia at sabihin, Panginoon, buksan mo ang bukal ng iyong salita. Isang kabanata lang. Awit, Isayas, Ebanghelyo. At hayaang tumulo ang biyaya sa puso mo. Humihingi ako ng uhaw sa iyo. Awit 63, talata 1. Ikalawa, Agos. Pumili ng isang tao araw-araw na iyong ipagdarasal ng pangalan. Hindi kailangang mahaba, ngunit tapat. Panginoon, daluyan mo ako ng tubig buhay para kay... Ikatlo, hugas. Isang kasalanan na paulit-ulit, ilista, isuko, hingi ng awa. Hugasan mo ako at ako'y magiging malinis. Awit 51, 7. Kung kailangan, maghanap ng kaibigang mapagkakatiwalaan para sa pag-ako at panalangin. Ika-4, patubig. Gumawa ng tahimik na kabutihan. Walang poste, walang anunsyo. Magdala ng pagkain, magbigay ng oras, mag-abot ng tulong. Ang uhaw ay binigyan ninyo ng mainom. Mateo 25:35. Ikalima, sapa. Maglaan ng sandali para manahimik at makinig. Wala kang kailangang patunayan. Pakinggan lang ang bulong ng Espiritu. Maging tahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit 46, talata 10. Ika-6, Jordan. Harapin ang isang takot. Kahit maliit, tumawid ka kasama ang Diyos. Magpasa ng aplikasyon. Magsimula ng paghingi ng tawad. Magbalik sa ministeryong iniwasan. Magpakatatag at magpakatapang. Hosea 1:9. Ika-7, ilog. Ibahagi ang iyong patotoo. 1 minuto, 3 pangungusap sa isang tao. Ano ang ginawa ng Diyos ngayong linggo? Iyon ang agos. Hayaan mong maging daluyan ka. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong may sumisibol na bukal sa loob. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil tapat ang Diyos. At habang ikaw ay nagiging daluyan, magugulat ka na lang. Ang mga tuyong lupa sa paligid mo ay unti-unting nagkakaroon ng lunti. Hindi mo kailangang rumagasa. Patak lang, araw-araw. At ang Diyos ang bahalang magdugtong ng mga patak hanggang maging sapa at sapa hanggang maging ilog. Sa paglalakbay na ito, huwag nating kalimutan ang krus. Mula sa tagiliran ni Kristo ay lumabas ang dugo at tubig. Juan 11:34. Dugo, kapatawaran. Tubig, buhay. Mula sa puso ng tagapagligtas, bukal na walang tigil. Kapag inalala mo ang krus, nauunawaan mo kung bakit ang tubig sa kasulatan ay laging tungkol sa biyaya at paglilinis. Hindi lamang tayo pinapatawad, tayo'y pinapasigla. Hindi lamang tayo inililigtas, tayo'y isinusugo. Ang sino mang nauuhaw pumarito. Juan 7:3. Oo, ganyang kasimple at ganyan kalalim. At kung pag-uusapan ang hinaharap, may larawan si Juan sa pahayag. Isang ilog ng tubig buhay, maningning na gaya ng kristal, na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At ang mga dahon ng puno ay para sa kagalingan ng mga bansa. Pahayag 22, 1-2. Mapapansin ka-eko ito ni Ezekiel 47, ilog, puno, kagalingan. Sa dulo ng lahat, ang anumang patak sa kasaysayan ay dadaloy patungo sa trono, doon kung saan ang paghahari ni Kristo ay ganap
At ang pag-ibig ng Diyos ay walang hadlang. Kaya habang naghihintay tayo, mag-practice na tayong mabuhay na parang naroon na tayo. Magdala ng kagalingan sa sampit ng alitan. Magdala ng liwanag sa kwadra ng lungkot. Magdala ng himig ng kapayapaan sa palengke ng pangamba. Kung may iisang tanong kang dala matapos pakinggan ang lahat ng ito, naway ito iyon. Panginoon, saan mo gustong umagos ako ngayon? Palagit palagi, may sagot siya. Minsan papunta sa tahanan, magpatawad. Minsan papunta sa trabaho, maging tapat. Minsan papunta sa komunidad, maglingkod. Minsan papunta sa sarili, magpahinga sa Diyos. Ang sekreto ay ito. Huwag patigasin ang puso. Huwag tabunan ang bukal. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Hebreo 3:15. At dahil natututo tayong makinig, natututo rin tayong tumigil sa pagdadala ng lahat ng bagay. Ang ilog ay hindi pinipilit, ito ay sinusundan. Ang alon ay hindi tinutulak, ito ay tinatahak. Ganyan ang espiritu. Ganyan ang biyaya. Kapag ikaw ay tumigil sa pagpilit at nagsimulang sumunod, mararamdaman mong mas madali ang paghinga. Mas payapa ang puso. Mas malinaw ang landas. At kahit hindi pa natin alam kung ano talaga ang pinagmumulan ng patak sa Temple Mount, alam natin kung sino ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Si Kristo, ang bukal. Kaya heto ang panalangin, simple ngunit sapat. Panginoon, buksan mo ang bukal sa aking puso. Hugasan mo ang mga lumang takot, mga lumang galit, mga lumang kasalanan. Gawing sariwa ang aking pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Dalhin mo ako kung saan ako dapat umagos. Sa tahanan, sa trabaho, sa komunidad. Gawin mo akong daluyan ng iyong ilog na saan man ako dumaan, may buhay. Amen. At heto ang pangako. Saan man dumaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47:9. Sa Jerusalem? Oo. Sa dagat na patay? Oo. Sa puso mong napagod? Oo. Sa relasyong natuyuan? Oo. Sa pangarap mong nalumpo? Oo. Sapagkat ang Diyos na gumigising ng sapa sa ilalim ng templo ay ang Diyos ding gumigising ng pag-asa sa ilalim ng iyong mga luha. Kung ilalagay natin ito sa wika ng ating bawat araw, sa bawat scroll mo sa telepono, maglaan ng 1 o 2 minuto para sa salita. Iyon ang patak. Sa bawat pag-aaway pumili ng isang pangungusap na nagpapatawad. Iyon ang patak. Sa bawat pagkakataong makikita mo ang isang nangangailangan, bitawan mo ang iyong palad. Iyon ang patak. At habang tumatagal, makikita mo na ang patak ay nagiging sapa, at ang sapa ay nagiging ilog, at ang ilog ay nagbubukas ng mga hardin sa paligid mo. At kung sakaling magtanong ang mundo, totoo ba ang tubig na iyon sa Temple Mount? Maaari mong sabihin, may mas tunay pang tubig na umaagos dito. Sabay turo sa iyong dibdib, sapagkat kapag ang Espiritu ng Diyos ang umagos, ang pinakamaingay na tanong ay natatahimik sa harap ng pinakasimpleng patunay, ang binagong buhay. Kaya magpatuloy tayo, maging matatag at mahinahon. Huwag tayong tumakbo sa ingay. Lumakad tayo sa agos. Huwag tayong mamangka ayon sa takot. Sumagwan tayo ayon sa tiwala. At kung sakaling maligaw, bumalik sa bukal. Kung sakaling matuyuan, humingi ng ulan. Kung sakaling mapagod, tumigil sa pampang at makinig sa tugtugin ng ilog. Maging tahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit 46, talata 10. At sa huli, kapag ang lahat ng patak ng ating mga araw ay pinagsama ng kamay ng Diyos, maririnig natin ang iisang awit na matagal na niyang inaawit sa kanyang bayan. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Ito ang ating awit. Ito ang ating direksyon. Ito ang ating pag-asa. Kaya kaibigan, kung nauuhaw ka, lumapit. Kung naliligaw ka, lumangoy sa liwanag. Kung natutuyo ka, hayaang dumaloy ang mga patak ng salita at panalangin. At kung ikaw ay puno na, magpabuhos. Sapagkat sa ekonomiya ng langit, ang pag-apaw ang kaligayahan ng ilog. Ang sino mang nauuhaw, pumarito.
Ang sino mang nagnanais, kumuha ng walang bayad ng tubig buhay. Pahayag 22:17. Ito ang paanyaya, ito ang lihim, at ito ang ating araw-araw na tugon, maging mga anak ng bukal, mga tao ng ilog na saan man dalhin ng Diyos ay nagiiwan ng bakas ng buhay. Saan man dumaloy ang ilog, lahat ay nabubuhay. May mga kwento ang tubig na hindi nauubos sa isang pag-inom. Kapag sinimulan mo na itong tikman, mapapansin mong may pangalawang lagaslas, may pangatlong ugong, may ikaapat na aloon, at bawat isa'y may dalang paanyaya. Ganyan din ang marahang hiwaga ng dumadaloy na tubig sa ilalim ng Temple Mount. Hindi pa tapos ang salaysay, hindi pa lubos ang aral, hindi pa ganap ang tawag. Kung may natutuhan tayo sa paglalakbay na ito, iyon ay ang katotohanang ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng simula. Siya rin ang Diyos ng pagpapatuloy at pagtatapos. Ang ilog na kanyang sinimulan ay hindi niya iiwanan sa latag ng bato. Pasusulungin niya ito hanggang umabot sa mga lambak, hanggang sumagi sa mga tuyong damo, hanggang magbukas ng mga hardin sa di inaasahang lugar. Ang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa, siya rin ang magtatapos nito. Filipos 1:6. Kung sa unang mga kabanata ay sinipat natin ang himig ng tubig sa kasaysayan at sa kasalukuyan, ngayon naman maglalakad tayo sa pampang ng bukas. Paano kung ang pagtilamsik na ito, maging natural man o himala, ay paalala na oras ng isulong ang mga diwa ng ilog sa ating sariling panahon? Paano kung ang tunay na tanda ay hindi lamang ang paglitaw ng agos sa ilalim ng mga bato, kundi ang paggising ng agos sa ilalim ng ating pamumuhay, sa sambahayan, sa simbahan, sa pamilihan, sa pamayanan sa bansa? Paano kung ang tinig na naririnig ng ilan sa Jerusalem ay kaparehong tinig na bumubulong ngayon sa iyong puso? Anak, sumama ka sa aking agos. Sapagkat ang mapanuring tagapakinig ng Diyos ay hindi naghihintay lamang sa pampang. Siya'y pumapasok sa tubig, unay bukong-bukong sa katuhod hanggang baywang, hanggang matutuhang magpalutang sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Magsimula tayo sa tahanan, sapagkat ang tunay na himala ng bayan ng Diyos ay madalas na nangyayari sa kusina, sa mesa, sa kwarto ng panalangin, sa sala kung saan nariyan ang pagod at pag-ibig, luha at halakhak. Kung ang ilog ng Diyos ay magpapatuloy sa ating panahon, ang unang pampang ay ang pamilya. Anong itsura nito? Isipin ang aral ng bahay ni Noe. Habang umuulan sa labas, may arkang siksik sa loob. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil sumunod silang magtayo. Kung nais mong maging arko ang iyong tahanan, magtayo ng ritmong banal. Panalangin sa umaga bago magkalat ang abala. Salita sa gabi bago matulog. Isang araw sa linggo na sadyang pahinga, hindi lang sa trabaho, kundi sa pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Maging tapat sa maliliit, ilang minuto ng pagbabasa ng awit, ilang pangungusap ng pasasalamat, isang yakap na may patawarin mo ako at mahal kita. Sa ganitong paraan, bumubuka ang bukal sa ilalim ng iyong bahay. Paglingkuran ninyo ang Panginoon sa inyong mga tahanan. Paraprase ng Josue 24:15. Sunod, doon sa simbahan, hindi lamang ang gusali, kundi ang katawang buhay ng mga sumasampalataya. Paano nagiging ilog ang isang kongregasyon? Tingnan natin ang larawan sa gawa. Nanatili sila sa aral ng mga apostol, pakikisama, pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. Gawa 2:42. Iyon ang 4 na sapa na pinagdugtong upang maging ilog. Una, salita. Hindi tayo mauhaw kapag ang Biblia ay pagkain, hindi dekorasyon. Ikalawa, pakikisama. Ang tunay na uhaw ay hindi lang sa tubig, kundi sa tao. Ang kapatiran ay sisidlan ng biyaya, hindi teatro ng kahusayan. Ikatlo, hapag. Ang Eukaristya o simpleng pagbahagi ng tinapay, pareho ang diwa, ang presensya ni Kristo sa gitna. Ikaapat, panalangin. Hindi pampuno sa programa, kundi mismong pulso ng lahat. Kapag 4 na ito'y buhay,
Ang simbahan ay hindi sapa na pansarili. Ito'y ilog na umaagos palabas, umaabot sa mahihirap, sugatan at nawalay. Ang relihiyong dalisay ay ang dalawin ang mga ulila at balo. Santiago 1:27. Sa pamilihan at trabaho, madalas natutuyo ang puso ng tao. Hindi dahil kulang sa talento, kundi dahil sobra sa tukso at pagod. Dito kailangan ng ilog, katapatan sa maliit na bagay, integridad sa di nakakakita, kahinahunan sa gitna ng presyur, kabutihang loob sa kompetisyon. Kung sino ka sa opisina, iyon ang patotoo ng iyong tubig. Ang ilog ng Diyos ay hindi lang dumadaloy sa pulpito. Ito'y dapat ding dumaloy sa spreadsheet, sa kasunduan, sa mga pulong. Kapag naramdaman ng mga katrabaho mong may sariwang hangin sa iyong presensya, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil payapa ka, iyon ang agos. Kapag sa gitna ng kaguluhan, marunong kang magsabi ng, "Sandali, manalangin tayo." Iyon ang agos. Kapag pumipili kang hindi mandaya, kahit may tsansang kumita, iyon ang agos. Lumakad ka ng may katuwiran, ibigin mo ang kaawaan, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ang iyong Diyos. Mikas 6:8. Sa pamayanan, kailangan ang mas malawak na anyo ng ilog, katarungan at habag na magkamay. May babala si Amos, "Magbuhos nawa ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na batis." Amos 5:24. Kapag ang pananampalataya ay nagiging aksyon, pag-aalaga sa maralita, pagtindig para sa inaapi, pag-aaruga sa nilikha, doon umaalon ang ilog. Hindi ito politika, ito'y pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos ang Ama ng mga ulila, tagapagtanggol ng mga balo, at manlilikha ng daigdig. Kaya isama sa iyong panalangin ang iyong barangay, lungsod, bansa. Sumali sa gawaing nakaugat sa Ebanghelyo, tutok sa tao, tapat sa katotohanan, tahimik ngunit mabisa. Gawin ninyong kabutihan ang kabutihan, kapayapaan ang kapayapaan, para prase ng Roma 12:21. Ngunit paano kung pagod ka na? Paano kung tuyo ang loob at parang wala ng agos? Dito napakahalaga ng espiritual na disiplina bilang arkitektura ng ilog sa kaluluwa. Hindi ito kayabangan, kundi kababaang loob. Tinatanggap mong hindi ikaw ang pinagmumulan ng tubig, tagatanggap ka, hindi tagalikha. Subukan ang 3 haligi. 1. Salita. 2. Panalangin. 3. Katahimikan. Salita. Hindi kailangang marami, kailangan luto. Pumili ng isang ebanghelyo at lakbayin ito ng dahan-dahan. Halimbawa, Juan 4, babae sa balon. Juan 7, tubig buhay. Juan 11, dugo at tubig. Juan 21, almusal sa baybay. Sa bawat kabanata, magtanong, saan ako nauuhaw? Anong ipinaiinom sa akin ni Kristo? Ilagay sa bulsa ang isang talata na maikli. Ang nauuhaw pumarito. Juan 73. At ulitin ito sa buong araw kapag kumukulo ang isip. Iyan ang patak na nagtitipon. Panalangin. Matuto ng litanya ng ilog. Simple lamang. Panginoon, nauuhaw ako. Ikaw ang aking tubig. Panginoon, naliligaw ako. Ikaw ang aking ilog. Panginoon, natatakot ako. Ikaw ang aking pampang ulit-ulitin habang naglalakad, naghuhugas ng pinggan, nagbibiyahe. Hindi mo kailangang maging makata. Kailangan mo lang maging tapat. Ang tapat na uhaw ay laging binibigyan ng langit. Hilingin ninyo at ibibigay sa inyo. Mateo 7:7. Katahimikan. Sa mundo ng ingay, ang katahimikan ay parang ilog sa gabi. Magtakda ng 5 minuto araw-araw, walang musika, walang cellphone. Upo ka lang at makinig. Huwag mong pakiramdaman ang dapat, pakinggan mo ang nandyan. Ang layunin ay hindi sensasyon, kundi presensya. Minsan may bubulong na kapayapaan, minsan wala. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, lumalalim ang ilog. Maging tahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit 46, talata 10. Sa gitna ng mga disiplinang ito,
Darating at darating ang bangin ng kahinaan. Mga araw na tila wala kang pakiramdam. Mga gabi na parang magaspang ang panalangin. Mga umaga na parang mabigat ang Biblia. Huwag kang tumalikod. Sa ilog, may mga pormasyon na parang eddy o paikot. Tila hindi umaabante, pero bahagi ito ng daloy. Sa kaluluwa, may mga panahong tila paikot ka lang. Balik sa kahinaan, balik sa duda. Pero kung nananatili kang nakasubsob sa grasya, kahit paunti-unti, umaabante ka. Ang espiritu ang agos. Ikaw ay bato na hinuhugasan. Sa tamang panahon, makikinis ka rin. Ngayon tingnan natin ang hamon ng salinlahi. Marami ang kabataang nauuhaw ngunit ayaw sa relihiyon. Gutom sa katotohanan ngunit takot sa hipokresya. Paano natin dadalhin sa kanila ang tubig? Hindi sa pamamagitan ng sermon lamang, kundi sa pamamagitan ng buhay. Kung ang ilog sa ilalim ng Temple Mount ay damang-dama, dapat damang-dama rin ang ilog sa ilalim ng ating pagkatao. Kababaang loob na marunong makinig, kagalakang hindi umaasa sa likes, kabutihang marunong magbigay ng oras, karunungang kayang magsabi, "Hindi ko alam, pero mananalangin ako kasama mo." Kapag naramdaman ng kabataan na totoo ang ating pag-ibig at totoo ang ating Diyos, iinom sila. Sa pamamagitan nito, makikilala nilang kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Juan 13:35. At sa mga mas nakatatanda, huwag isipin na tapos na ang tungkulin. Sa ilog, ang mga malalalim na bahagi ang pinakamainam sa mga isda. Kayo ang malalalim. May karanasan, may sugat na naghilo, may biyayang naipon. Maging ilog kayo ng payo na hindi mapanghusga, ng panalangin na mas matiyaga, ng presensyang tahimik ngunit matatag. Turuan ninyo kaming mga mas bata kung paano maghintay, paano magpatawad, paano magpatuloy kahit mabagal. Ituturo ng matatanda ang karunungan, para prase ng Job 12:12. Sa inyong kabagalan, gumagaan ang aming hakbang. Sa inyong kapayapaan, nalalapad ang aming agos. Pag-usapan din natin ang katawan at kalikasan. Ang Biblia ay hindi hiwalay sa nilikha. Ang Diyos ang gumawa ng mga ilog, dagat at ulap. Kung may ilog na umaagos sa templo, may ilog ding dapat igalang sa mundo. Alagaan ang tubig sa literal. Bawasan ang basura. Igalang ang mga sapa. Maging masinop sa paggamit. Hindi ito maliit. Ang pagiging katiwala ay kabanalan. Ang lupa ay sa Panginoon. Awit 24, talata 1. At sa katawan, uminom ng sapat, magpahinga ng sapat, maglakad, huminga. Ang espiritualidad ay hindi naglalakad sa ere. Ito'y lumalakad sa lupa. Kapag pinangalagaan mong mabuti ang katawan, mas malinaw ang pakinig sa espiritu. Mas maluwag ang dibdib sa pagsunod. Ngayon, bumalik tayo sa tanong na paulit-ulit. Maaari bang tanda ito na papalapit na ang hari? Ang tapat na sagot, ang hari ay laging papalapit. Mula pa nang siya'y magkatawang tao, ang kaharian ay nasa gitna natin. Mula nang siya'y muling nabuhay, ang agos ay di na mapipigil. Oo, may darating na ganap. Ang bagong Jerusalem, ang ilog ng kristal, ang puno ng buhay na ang dahon ay kagalingan ng mga bansa. Pahayag 22:2. Ngunit habang hinihintay natin iyon, hindi tayo nakatunganga. Tayo'y nagbabantay, nagsasagawa at nag-aalaga ng mga maliliit na ilog na ipinagkatiwala sa atin. Sapagkat ang naghahanda sa pagdating ng hari ay hindi ang malalaking bandila lamang. Ito'y ang mga pusong araw-araw na nagsasabing, maghari ka ngayon dito. Kapag iyan ang panalangin sa ating tahanan, trabaho, pamayanan, iyon na ang kaharian na dumadaloy. Madalas ay tinatanong, paano ko malalaman kung ang nararamdaman ko ay agos ng espiritu at hindi lang emosyon? Simple, ngunit masinop na gabay. 1. Umaayon ba ito sa kasulatan? 2. Nagbubunga ba ito ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitimpi? Galatia 5:22-23. 3.
Pinapababa ba nito ang aking pagkamakasarili at pinalalaki ang kabutihan ng Diyos? 4. May kumpirmasyon ba mula sa maayos na payo ng kapatiran? Kung oo, malamang tubig iyan, hindi ulap. Kung hindi, marahil usok lang. Maghintay, manalangin, magpasuri. Hindi masama ang maghintay. Sa ilog, ang paghintay ang humuhubog sa pampang. Isa pang mahalagang hakbang sa pagpapatuloy, pag-alala. Ang Israel ay paulit-ulit na tinawagang alalahanin ang gawa ng Diyos. Ang paglabas sa Ehipto, ang pagtawid sa dagat pula, ang pag-ulan ng manna, ang tubig sa bato. Ang pag-alala ang nagiging dam ng pasasalamat na nag-iipon ng lakas para sa susunod na laban. Kaya gumawa ka ng aklat ng mga patak, isang talaan ng maliliit na biyaya araw-araw. Ngayon may kapayapaan ako sa pulong. Ngayon nakapagpatawad ako. Ngayon may isang batang nangumiti dahil sa tinapay. Huwag mong maliitin ang maliliit na bagay. Ang ilog ay gawa ng libu-libong patak. At may mga oras ding darating na tila rumaragasa ang bangin. Mga trahedya, bigla ang sakit, pagpanaw ng minamahal, kabiguan sa pangarap. Sa ganyang mga sandali, parang sumasala ang lahat ng aral. Parang walang saysay ang mga salita. Dito nagiging totoo ang tubig ng luha at dugo. Dito natin kailangan ang krus. Kapag wala ka nang masabi, itaas mo na lang ito. Jesus, maawa ka. At hayaan mong pumagitna ang iyong mga kasamang sumasamba. Hayaang sila ang umakay sa iyo sa ilog kapag hindi ka na makatayo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo inilagay ng Diyos sa isla. Inilagay niya tayo sa katawan. At sa katagalan, kahit paunti-unti, maririnig mong muli ang mahina ngunit tapat na ugong, ang agos ng pag-asa. Sa mga lambak ng luha, ginagawa niyang bukal. Paraprase ko ng awit 84, seksyon 6. Sa puntong ito, maaaring itanong mo, kung ang tubig sa Temple Mount ay tumigil bukas, mawawala ba ang mensahe? Hindi, sapagkat ang tanda ay hindi ang laman ng kamera. Ang tanda ay ang laman ng kasulatan at ng espiritong sumasaksi sa ating puso. Ang Diyos ay marunong gumamit ng mga panahon at larawan upang gisingin ang atensyon natin, ngunit hindi nakatali ang kanyang katapatan sa ating feed. Kaya kahit tumila ang patak, huwag tumila ang iyong panalangin. Kahit mawala sa balita ang agos, huwag mawalan ng sigla ang iyong pagsunod. Ang breaking news ng mundo ay panandalian. Ang mabuting balita ng kaharian ay walang hanggan. At ngayon, isang paanyaya para sa mga handang tumalon mula sa pampang ng pagtingin tungo sa gitna ng agos ng pagsunod. Pumili ka ng misyon ng tubig na isasagawa mo sa susunod na 3 buwan. 1. Misyon sa edukasyon. Magturo ng libreng pagbabasa sa 2 bata sa inyong kanto, 1 beses sa 1 linggo. Iyan ang tubig sa tuyong kinabukasan. 2. Misyon sa pagkalinga. Makipag-ugnay sa lokal na bahay ampunan o tahanan ng matatanda. Magdalaw, magdasal, magdala ng merienda. Iyan ang tubig sa uhaw na kalungkutan. 3. Misyon sa pagkakasundo. Tumawag o makipagkita sa isang taong naputol ang ugnayan. Kahit isang kape lang, isang "Kamusta ka na?" Iyan ang tubig sa bitak ng relasyon. 4. Misyon sa kalikasan. Mag-organisa ng maliit na linis ilog o linis kanto. Iyan ang tubig sa maruming kapaligiran at tamang halimbawa sa kabataan. 5. Misyon sa panalangin. Itaguyod ang 1 lingguhang oras ng ilog sa inyong bahay o simbahan. 30 minutong pagbabasa ng salita at panalangin para sa inyong barangay. Iyan ang tubig sa uhaw na pamayanan. Sa alin man dito, huwag mong hanapin ang palakpakan. Hanapin mo ang presensya. Huwag mong habulin ang resulta. Yakapin mo ang proseso. Tandaan, ang ilog ay hindi nagmamadali, ngunit nakararating palagi. At sa bawat paglapit mo sa tubig, mas nakikilala mo ang tunay na bukal. Bago tayo matapos, lumingon tayo sa pinagmulan at tunguhin ng lahat ng ilog, ang trono ng Diyos at ng Kordero. Ilog ng tubig buhay,
maningning na gaya ng kristal. Pahayag 22:1. Nariyan ang puno ng buhay. Nariyan ang lunas sa bawat sugat. Nariyan ang kapayapaang walang katapusan. Sa tanawing ito, natatapos ang mga pagkauhaw. Napapawi ang mga luha. Napapalitan ng awit ang mga hikbi. Ngunit pansinin, ang imahe ng dulo ay hindi disyerto, kundi hardin. Hindi alikabok, kundi sapa. Hindi takot, kundi pag-awit. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagdadala ng kanyang bayan sa kawalan. Dinadala niya tayo sa kasaganaan. At habang hindi pa natin ito ganap na nakikita, binibigyan niya tayo ng mga paunang tikim. Isang patak ng kapayapaan dito, isang agos ng kagalakan doon, isang baha ng awa sa gitna ng karimlan. Lahat ito'y paunang lasa ng darating. Kaya heto ang ating pangwakas na panalangin. Isang awit ng mga umaapak sa tubig at hindi na natatakot malunod, sapagkat ang mga kamay ni Kristo ang sa atin ay umaalalay. Panginoon, Hari ng mga ilog, bukal ng buhay, ilapit mo kami sa iyong agos. Kung kami hituyo, painumin mo kami. Kung kami marumi, hugasan mo kami. Kung kami takot, palakasin mo kami. Kung kami pagod, pahupain mo kami sa iyong pampang. Gawin mong ilog ang aming mga tahanan, sapa ang aming mga salita, batis ang aming mga gawa. At saan man mo kami dalhin, sa lambak ng pagdadalamhati, sa taluktok ng kagalakan, sa patag ng pangkaraniwan, naway iwan naming basa ng biyaya ang aming mga yapak. Sapagkat ikaw ang aming tubig, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming ilog na walang hanggan. Amen. At sa pagbangon mo mula sa panalangin iyan, dalhin mo ang 3 maikling talata sa bulsa, mga patak na maaari mong ulitin anumang oras. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Ang nauuhaw pumarito. Juan 17. Saan man dumaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47:9. Iyon ang iyong mapa. Iyon ang iyong ritmo. Iyon ang iyong awit. Kaya, kaibigan, habang ang mundo'y abala sa paghabol sa maraming alon, balita, ingay usapan, pumili ka ng mas tahimik, ngunit mas malakas na agos. Pumili ka ng ilog ng Diyos. Sa dulo ng lahat, ang mga sumunod sa agos na ito, ang mag-iiwan ng mga hardin kung saan dati may tigang, ng mga tulay kung saan dati may bangin, ng mga awit kung saan dati may hikbi. At kung sakaling muli mong marinig ang bulong ng tubig mula sa ilalim ng Temple Mount, sa video man o sa iyong paglalakbay, ngumiti ka at sabihing, Panginoon, salamat sa paalala. Papatak ulit ako ngayon sapagkat ganyan niya binabago ang mundo. Hindi palaging sa rumaragasang dagundong, kundi sa matiyagang patak ng mga pusong sumusunod. Lumakad ka na, huminga, uminom. At hayaan mong ang iyong buhay ay maging isang mahabang pag-awit ng isang simpleng katotohanan na sa piling ng Diyos, hindi mauubos ang tubig. At sa pagdaloy ng kanyang awa, lahat ay nabubuhay. May mga agos na kapag humaba ang paglalakbay, mas lumilinaw ang pinanggagalingan at mas tumitibay ang direksyon. Ganyan ang nararanasan natin habang sinusundan ang bulong ng tubig. Mula sa Gihon, sa lagusan ni Hezekias, sa Siloam, sa pangitain ni Ezekiel, patungo sa lihim na pagtilamsik sa ilalim ng Temple Mount. At habang nagpapatuloy, nauunawaan nating ang tunay na kwento ng tubig ay kwento ng paninindigan, kung paanong ang biyaya ng Diyos, kapag talagang tumama sa puso, ay hindi lang nagpapalakas. Ito'y nagbubuo ng buhay na nakahanay sa kanyang kalooban. Ang nauuhaw, pumarito at uminom, Juan 17:3. Hindi lang paanyaya, ito'y atas na magsimulang mamuhay bilang daluyan ng tubig buhay. Kung titingnan natin ang mga panahon ng panunumbalik sa Biblia, mapapansin natin, laging may bukal at may tugon. Sa panahon ni Nehemias, muling itinayo ang mga pader sa gitna ng paghamak at pananakot. Hindi dahil magaling lamang sila, kundi dahil ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. Nehemias 2,
18. Pero pansinin ang ritmo. May panalangin, may pagpaplano, may pagtatrabaho, at may pagbabantay. Ganyan ang buhay sa ilog ng Diyos, hindi bulag na bugso, kundi maingat na pagsunod, hindi padalos-dalos, kundi nakapakinig. Kung sa ating araw ay may banayad na agos na lumilitaw sa Jerusalem, tugunan natin ito sa paraan ni Nehemias, sa mataimtim na panalangin, matalinong pagpapasya, at tapat na paggawa. Itayo natin ang wasak na bahagi ng ating mga tahanan, simbahan, at pamayanan. Kapag ang espiritu, ang ilog, ang katuwiran at kabutihan ang tatawaging pampang, mahalagang pag-usapan kung paano nagiging gawi ang biyaya. Marami ang nagugutom sa kakaibang balita ng himala, ngunit madalang ang naghahangad ng karaniwang kabutihan sa araw-araw. Gayunman, sa Ebanghelyo, doon madalas dumadaloy ang tubig buhay, sa paghuhugas ng paa, Juan 13:14, sa pagbabahagi ng tinapay, Gawa 2:46, sa pagyakap sa batang inosente, Marcos 10:14, sa pag-alaala sa bilanggo at may sakit, Mateo 25:36. Ang ilog ng Diyos ay hindi lamang bahanang emosyon, ito'y gawing tahanan ng habag. Kaya kung gusto mong maramdaman ang agos, humanap ng pagkakataon araw-araw na gumawa ng kabutihan na walang kapalit. Magbukas ng pinto, magpaubaya, mag-abuloy ng tahimik, magpatawad kahit walang humihingi. Ang ganitong simpleng gawa ang humuhukay ng kanal sa puso upang ang tubig ay may lalakaran. Kapalit nito, kailangang bantayan ang mga sandbar sa kaluluwa, mga buhaghag na naipong buhangin ng pagmamataas, inggit, pagkasakal sa sarili at pagod. Kapag hindi natin hinayaang hugasan ng salita ang mga ito, nagiging malabo ang agos, ang gamot, pagsisisi na hindi drama kundi direksyon. Tulad ng sinabi ng awit, lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, at bagong espiritu ang ipagkaloob mo sa loob ko. Awit 51, talata 10. Ang pagsisisi ay hindi palaging luha. Madalas ito ay mahinahong pagbalik sa tamang ilog, pagbaling sa kabanalan sa gitna ng abalang araw, pagbitaw sa mapaminsalang gawi, bago pa man naig, pagbangon kapag nadapa. Sa ilog ng biyaya, ang pagbangon ay bahagi ng daloy. Isa ring mahalagang pampang ang disiplina ng dila. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kawikaan 18:21. Ang tubig ay nagbibigay buhay. Ang pananalitang mapanira ay parang langis sa ilog, nagpapadilim at sumisira sa dalisay na agos. Kung nais nating maging daluyan, magsanay tayo sa wika ng pagpapala. Salamat, patawad, maaari kitang tulungan, manalangin tayo, nandito lang ako, maging marubdob sa katotohanan at marahan sa tono. Mabagal sa galit. Santiago 1:19. Sa digital na panahon, ito'y lalo na. Bago mag-post, magdasal. Bago magkomento, magtanong kung makatutulong ba ito sa kabanalan at kapayapaan. Ang bawat tapat na salita ay patak ng tubig buhay sa tuyong feed ng mundo. Pagkatapos, isaalang-alang natin ang arkitektura ng pag-asa sa susunod na henerasyon. Ang mga bata't kabataan ay parang maliliit na sapa, mahina sa simula, ngunit kapag inalagaan, nagiging ilog. Kung may dumadaloy na bagong uhaw sa Jerusalem, paramihin natin ang pagkakataon para ang kabataan ay makatikim ng presensya ng Diyos. Itaguyod ang mga espasyo para sa tahimik na panalangin, malikhaing pag-aaral ng kasulatan, at aktibong paglilingkod. Turuan silang magbasa ng awit, magsaulo ng maikling talata. Ang nauuhaw pumarito, Juan 7:3, magdasal ng tapat at magbigay mula sa kakaunti. Kapag nasanay sila sa ganitong disiplina, hindi sila matatangay ng maduming baha ng mundo. May sariling agos sila ng katotohanan at pag-ibig. Ngunit hindi rin maiiwasan ang tunggalian. Kapag dumadami ang daluyan, may umaatang na hadlang. Sa Biblia, ang ilog ay minsang binabara ng kaaway. Tingnan ang Genesis 26:18. Muling ibinukas ni Isaac ang mga balon na tinabunan.
Ganyan din ngayon. Ang galit ay nagtatabon ng balon. Ang takot ay gumugunita ng tagtuyot. Ang kasalanan ay lumalason sa agos. Dito pumapasok ang baluti ng Diyos. Efeso 6:13-18. Katotohanan bilang sinturon, katuwiran bilang baluti, ebanghelyo bilang sandalyas, pananampalataya bilang kalasag, kaligtasan bilang helmet, at salita ng Diyos bilang espada. Hindi ito romantikong imahe. Ito'y talagang pang-araw-araw. Kapag bumubulsok ang tukso, iangat ang kalasag ng pananampalataya. Hindi ako nabubuhay sa tinapay lamang. Mateo 4:4. Kapag bumibigat ang isip, isuot ang helmet ng kaligtasan. Ako'y sa Panginoon. Kapag naguguluhan, humawak sa espada ng salita. Sa ganitong paraan, nananatiling malinaw ang agos sa gitna ng labanan. Mahalaga ring suriin ang pinagmumulan ng ating uhaw. Hindi lahat ng uhaw ay kailangang lutasin sa parehong paraan. May uhaw na pisikal. Kailangan ng pahinga at tahimik na araw. May uhaw na emosyonal. Kailangan ng kapwa at pag-uusap. May uhaw na espiritual. Kailangan ng panalangin at salita. Ang karunungan ay marunong magtimpla. Kung kulang ka sa tulog, hindi mo kailangang parusahan ang sarili sa pamamagitan ng mas mahabang listahan ng gawain. Minsan, ang pinaka-espiritual na gawin ay matulog at magising na maaga para manalangin ng sariwa. Sa kapayapaan ako'y hihiga at agad na makatutulog sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagpapatahang ligtas sa akin. Awit 4, talata 8. Ang isang ilog na walang pahinga ay rumaragasa at sumisira. Ang ilog ng Diyos ay mahinahon at nananariwa. Sa larangan ng misyon, balik tanawin natin ang larawan ni Ezekiel 47. Unay bukong-bukong, saka tuhod, saka baywang, at hindi na matawid. Ang estratehiya ng langit ay progresibo at praktikal. Sa pamayanan, simulan sa bukong-bukong. Kilalanin ang kapitbahay, alamin ang pangalan ng gwardiya, ng tindera, ng batang nagtitinda ng candy. Sa tuhod, tumulong sa simpleng proyekto, linis kalsada, araw ng libreng pagbabasa. Sa baywang, magbuo ng tuloy-tuloy na gawa, libreng tutorial tuwing Sabado, maliit na palaruan na malinis at ligtas, grupo ng panalangin sa kanto. At kapag hindi na matawid, ibig sabihin, kapag ang grasya ay malinaw na umaagos ng lampas sa ating galing, huwag nating pigilan. Ialay natin sa Diyos at bantayan, baka may panibagong bukal pang bubuksan. Huwag din nating kalimutan ng Israel, ang totoong lupa ng mga pangakong ating binabasa. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng Jerusalem, awit 122, section 6. Ipanalangin ang karunungan sa mga pinuno, kagalingan sa mga sugatan, at kalooban ng Diyos sa lahat ng panig na apektado ng tunggalian. Hindi tayo kumakampi sa galit, kumakampi tayo sa awa at katuwiran ng Diyos. Pagbuhos ng katarungan na parang tubig. Amos 5:24 ang panalangin natin. Sa pagsusumamo para sa Jerusalem, natututunan din nating manalangin para sa sarili nating lungsod, na ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa ating mga eskwela, palengke, terminal at tahanan. At may isa pang mahalagang hakbang para manatiling daluyan. Pagkatuto at pagkamapagpakumbaba. Pakinggan ang mga patotoo ng iba. Huwag para magkumpara, kundi para magpasalamat. Kung may kababayan kang nakaranas ng tahimik na himala, pagpapagaling, pagbabalik loob, kapatawaran, pakinggan at sabihing, purihin ang Diyos. Sa ganitong pakingig, lumalawak ang ilog. Iwasan ang panlalamig na dulo ng pagiging kritiko sa lahat ng bagay. Oo, mag-ingat sa panlilinlang. Oo, isaalang-alang ang katuwiran. Pero huwag isarado ang puso sa mahinahong kilos ng Espiritu. Huwag ninyong pag-alabin ang Espiritu. Unang Tesalonica 5:9. Subukin ang lahat, panghawakan ang mabuti. Pag-usapan naman natin ang ritmo ng panahon. May tag-ulan at may tag-araw sa buhay espiritual.
Sa tag-ulan tila sagana ang pakiramdam. Puno ang panalangin, sariwa ang salita, mabilis ang tugon ng langit. Sa tag-araw tila tuyo. Maiksi ang dasal, mahirap magbasa, mabigat ang hakbang, huwag malito. Pareho itong mahalaga. Sa tag-ulan nag-iipon ang lupa ng halumigmig. Sa tag-araw lumalalim ang ugat upang hanapin ang tubig. Kaya kung ikaw ay nasa tag-araw, huwag mong husgahan ang sarili. Magpatuloy sa maliit na tapat. Isang awit, isang ama namin, isang kabutihan. Kapag dumating muli ang ulan, matatag ka na. At mas marami ka nang matutulungan dahil mas malalim na ang ugat mo sa Diyos. Sa personal na antas, magtakda ng covenant ng ilog sa sarili. Isa, araw-araw na patak, salita at panalangin kahit 10 hanggang 15 minuto. 2, lingguhang sapa, sama-samang pagsamba at gawaing kabutihan. 3, buwang-buwang baha, isang araw ng tahimik na pag-urong para sa pagninilay at pagsusuri ng puso. Sa ganitong kasunduan, hindi ka umaasa sa pakiramdam lamang. Umaasa ka sa katapatan ng Diyos at sa disiplina ng pagmamahal. Italaga mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Awit 37, talata 5. Kung minsan, ang Diyos ay gagamit ng mga tanda upang igising ang ating pansin, tulad ng mga bulong ng tubig sa sinaunang bato. Ngunit tandaan, ang pinakadakilang tanda ay si Jesus mismo, ang bukal na nagkatawang tao. Mula sa kanyang tagiliran ay lumabas ang dugo at tubig. Juan 11:34. Dugo para sa kapatawaran, tubig para sa bagong buhay. Kaya anumang tanda sa kasaysayan ay dapat laging humantong sa Kanya, sa krus, sa bakanting libingan, sa trono. Kung ang anumang kilig o kuryente sa ating puso ay hindi umaakay sa higit na pag-ibig kay Kristo at sa kapwa, mag-ingat. Baka alun lang ng damdamin at hindi agos ng espiritu. Ngunit kung lalong tumitindi ang pagnanais mong sumunod, magpakumbaba at maglingkod, magalak, dumadaloy ang tubig. Praktikal na gabay para sa mga pamilya at grupo na nais maging bahay ilog. Oras ng salita, 15 minuto sa hapag, isang talata, isang tanong, isang panalangin. Halimbawa, Ezekiel 47, 1 hanggang 12. Pahapyaw, paisa-isang bahagi sa loob ng ilang gabi. Tanong, saan tayo inaanyayahan ng Diyos na umagos ngayong linggo? Oras ng habag, magsabit ng garapon na ang pangalan ay patak ng kabutihan. Bawat miyembro ng pamilya ay maglalagay ng maliit na papel sa tuwing may ginawang kabutihan o may nakitang biyaya sa araw. Tuwing linggo, basahin at magpasalamat. Oras ng pamayanan, isang Sabado sa isang buwan, pumili ng kapitbahay o lugar na pupuntahan para magdala ng tulong. Linis, pangmeryenda, tutorial o simpleng pagdalaw. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo 5:14. Liwanag na may daloy. Oras ng katahimikan, 5 hanggang 10 minuto ng sabayang tahimik. Walang sermon, tingnan lang ang kandila o makinig sa hinga. Tapos, maikling, Panginoon Hesukristo, mahabaging anak ng Diyos, maawa ka sa amin. Para sa mga ministeryo at leader, narito ang linaw. Ang ilog ay hindi proyekto, ito'y presensya. Pwedeng napakarami ng aktibidad, ngunit natutuyo ang loob kung wala si Kristo sa gitna. Ayusin ang budget? Oo. Ayusin din ang puso. Magplano ng programa? Oo. Magplano rin ng pahinga at panalangin para sa mga lingkod. Ang pagod na lingkod ay parang nasapawan ng putik ang sapa. Kailangang mahugasan at mapahinga. Halikayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo 11:28. Ang ministeryong nakapahinga kay Kristo ang may daloy na tumatagal. Huling tingin sa Jerusalem, hindi bilang headline, kundi bilang puso ng kwento. Kung totoo mang may mahina ngunit tapat na agos na umiikpaw mula sa kailaliman ng Temple Mount, hayaan nating gawin ng Diyos ang kanyang gagawin. Hindi natin kontrolado ang lupa, lindol, politika o panahon.
Ang makakaya natin ay ito: magbantay sa panalangin, magtanim ng kabutihan, magpakauhaw sa katotohanan, at magpaagos sa misyon. Ipanalangin nating kung saan dumadaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47:9. Hindi lamang sa Israel kundi sa mga lupain ng ating puso at pamayanan. At kapag may balitang dadating muli, tubig na maririnig sa siwang ng bato, ipagpasalamat natin. Ngunit huwag nating kalimutan ang mas malaking paanyaya: maging buhay na templo kung saan malayang dumadaloy ang Espiritu. Kaya't kung ikaw ay umaapak ngayon sa pampang ng pasya, mag-aantay ka ba o susuong? Narito ang bulong na marahang maliwanag. Suungin mo. Hindi kailangang malalim agad. Isang hakbang lang. Isang oo kay Kristo ngayong araw. Isang kabutihan. Isang talata. Isang dasal. At bukas, isa pa. Bago mo mamalayan, ang bukal ay sapa, at ang sapa ay ilog, at ang ilog ay umaawit sa bawat himaymay ng iyong buhay. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Gawin mo yung personal. May ilog na nagpapasaya sa aking tahanan, sa aking puso. Ang hari na ating inaantay ay hari rin ng bawat patak. At sa kanyang pagbabalik na ganap, lahat ng patak na inialay mo sa kanyang ngalan ay magiging dagat ng papuri. At ngayon, isara natin ito sa isang panalangin ng pagtalaga. Panginoon Jesus, bukal ng buhay, ibinibigay ko sa iyo ang aking uhaw, takot, pagod, at pangarap. Buksan mo ang mga bitak ng aking puso at gawin mong daluyan ng iyong ilog. Linisin mo ako sa iyong salita. Patnubayan mo ako sa iyong espiritu. Gamitin mo ako sa iyong misyon, sa aking tahanan, trabaho, at pamayanan. Ipinagdarasal ko ang kapayapaan ng Jerusalem at ng aking sariling lungsod. Naway kung saan mo ako dalhin, may mabuhay, sapagkat ikaw ang tubig na hindi nauubos. At kung saan ka dumadaloy, lahat ay nabubuhay. Amen. Kapag tumindig ka mula sa panalangin ito, dalhin mo sa bulsa ang 3 pira-pirasong liwanag. Ang nauuhaw pumarito. Juan 7:3. Saan man dumaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47:9. Ang Diyos ang ating kanlungan. Awit 46, talata 1. Iyan ang iyong kumpas. Iyan ang iyong awit sa putikan at sa lunti. At sa bawat patak ng araw mo, sa trabaho, sa biyahe, sa hapag, sa tahimik mong pagluha, alalahanin mo, ang ilaw ng mundo ay hari rin ng mga ilog. Sa kanya, ang mahihinang bulong ng tubig sa ilalim ng sinaunang bato ay nagiging malalakas na himig ng bagong buhay. May mga ilog na, habang tumatagal ang paglalakbay, ay mas lumalalim at mas lumilinaw. Ganyan din ang paglalakbay ng ating puso sa harap ng hiwaga ng tubig sa Jerusalem. Mula sa Gihon hanggang Siloam, mula sa lagusan ni Hezekias hanggang sa pangitain ni Ezekiel, mula sa bulong ng patak sa ilalim ng Temple Mount, hanggang sa bulong ng Espiritu sa ilalim ng ating dibdib. Sa pagdako natin sa susunod na yugto, hindi lamang natin sinusundan ang balita, sinusundan natin ang bukal, ang Panginoong nagbibigay buhay sa tigang, liwanag sa dilim, pag-asa sa pagitan ng mga baitang ng kasaysayan. Ang nauuhaw, pumarito sa akin at uminom. Juan 7:7. Ito ang paanyaya, ito ang direksyon, ito ang umuugong na tinig sa gitna ng ingay ng ating panahon. Kung paanong ang ilog ay hindi tumitigil dahil lang sa may mga bato sa gitna, ganoon din ang paglago ng ating pananampalataya. Ang mga bato ng pagsubok, pagkadapa, takot, at pagod ay hindi hadlang, kundi himlayang inaagos ng biyaya. Kapag tinamaan sila ng tubig, unti-unti silang kikinis. Kapag inabot sila ng araw, unti-unti silang iinit upang sa gabi ay lumamlam at magbigay daan sa liwanag ng buwan. Ang siklo ng araw at gabi ay katulad ng siklo ng puso. May panahong maaliwalas, may panahong madilim, ngunit sa lahat ng iyon, hindi humihinto ang daloy ng Diyos. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, at bagong espiritu ang ipagkaloob mo sa loob ko. Awit 51,
talata 10. Ang panalangin iyan ang palumpong na naguugat sa pampang. Kung nasa Jerusalem ka o kahit nasa malayo ka, nakamasid sa mga video at larawan, madali kang matangay ng tanong. Himala ba ito? Natural ba ito? Sa ating paglalakbay, natutuhan na natin, huwag kaligtaan ang mas malaking tanong. Panginoon, ano ang sinasabi mo sa amin sa panahong ito? Ito ang pinakapuso, sapagkat kahit ang isang natural na agos ay maaaring maging banal na paalala, at kahit ang isang himalang nakakakilig ay maaaring mauwi sa sensasyon kapag hindi ito idinugtong sa pagsunod. Kaya't kung may tubig man o wala sa mga siwang ng bato, huwag pahintulutan na matuyo ang bukal ng panalangin sa ating mga tahanan. Kung may ugong man ang sapa sa ilalim ng templo, huwag hayaang mamatay ang ugong ng awit sa loob ng ating simbahan. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Gawin nating lungsod ng Diyos ang ating pamilya, kapitbahay at sarili. Hindi sa pangalan sa mapa, kundi sa ritmo ng kalooban ng langit. Sa puntong ito, pagnilayan natin ang disiplina ng paglalim. Ang mga ilog na mababaw ay maganda sa mata, ngunit madaling matuyo. Ang ilog na malalim ay tahimik, mabagal, ngunit tapat. Paano nagiging malalim ang kaluluwa? Una, sa masusing pakikinig sa kasulatan. Hindi ito paramihan ng pahinang nabasa. Ito ay pagpayag na hugasan ng salita ang mapurol na sulok ng pag-iisip. Pumili ng isang kabanata at literal na lamnamin. Halimbawa, Ezekiel 47. Unang gabi, basahin mo lang ang unang 5 talata. Bukong-bukong, tuhod, baywang, hindi matawid. Tanungin ang sarili, nasaan ako ngayon? Ikalawang gabi, tumuon sa pangakong saan man dumaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47, Siyam. Ilapat ito sa isang partikular na lugar, sa trabaho, sa relasyon, sa pangarap. Ikatlong gabi, pagnilayan ang mga punong ang dahon ay para sa kagalingan. Ezekiel 47:12. Hilingin sa Diyos na ang iyong mga salita ngayong linggo ay maging dahon para sa kagalingan. Magpagaling, hindi manakit. Magbantay, hindi manira. Magangat, hindi magpabigat. Ikalawa, lumalim sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ito'y pag-inom. Kapag nauuhaw ka, umiinom ka hindi dahil utos, kundi dahil kailangan. Ganyan din sa panalangin. Gumawa ng maliit ngunit tapat na litanya. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking tubig. Ulitin ito habang naghihintay sa pila, tumatawid ng kalsada. Sinasara ang ilaw bago matulog. Ito ang patak na unti-unting nagiging sapa sa loob. Hilingin ninyo at ibibigay sa inyo. Hanapin ninyo at kayo'y makasusumpong. Katukin ninyo at kayo'y pagbubuksan. Mateo 7:7. Ikatlo, lumalim sa katahimikan. Ang mga ilog na malalim ay may mga pwesto na tila walang galaw. Ngunit doon namumuo ang kapayapaan. Magtalaga ng 5 hanggang 10 minuto kada araw na walang musika, walang abala, walang paliwanag. Umupo lang at sabihin, narito ako, Panginoon. Kung may pumapasok na alalahanin, ipasa ito sa agos. Huwag mong hawakan, hayaang tangayin ng ilog ng awa. Sa simula, parang wala kang nararamdaman. Ngunit gaya ng binhi, ang unang kilos ay laging sa ilalim ng lupa. Maging tahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit 46, talata 10. Maglakad tayo mula sa loob tungo sa labas. Dahil ang tunay na ilog ng Diyos ay palaging umaagos palabas. Sa bahay, itaguyod ang ritmo ng bukal. Halimbawa, sa hapunan, bago magsalo, magbasa ng isang maikling talata, isang berso lang, at isang pangungusap na panalangin. Panginoon, gawing bukal ang aming tahanan. Sa umaga, bago sumabak sa trapiko at deadlines, hawakan ang kamay ng kasama sa buhay o ng anak at sabihing, pagpalain ka ng Diyos ngayon. Sa gabi, magpatak ng pasasalamat, tig-2 bagay na ipagpapasalamat. Ang ganitong maliliit na ritmong banal ang naghuhukay ng kanal
para sa bukal sa gitna ng araw-araw. Sa simbahan, alalahanin natin ang presensya ni Kristo ang puso ng lahat. Kapag ang programa ay mas mahalaga kaysa presensya, natutuyo ang ilog. Kapag ang away ay mas maingay kaysa awa, nalalaso ng agos. Kapag ang mikropono ay mas mahalaga kaysa mga mata ng mahihina, natatahimik ang awit. Balikan natin ang 4 na sapa ng gawa. 2, 42. Aral ng mga apostol, pakikisama, pagpuputol-putol ng tinapay, pananalangin. Kapag itong 4 ay buhay, kahit maliit ang grupo, malakas ang ilog. Maging masinop sa aral. Mag-aral ng tapat at magturo ng may kababaang loob. Maging masaya sa pakikisama. Huwag gawing entablado ang kapatiran. Gawin itong hapag. Maging mapitagan sa tinapay. Ang alaala kay Kristo ang tunay na salusalo. Maging masigasig sa panalangin. Huwag ikahiya ang luha. Huwag ipagkait ang galak. Kung ganito, kahit walang spotlight, may agos. Sa trabaho at pamilihan, dalhin ang ilog sa praktikal na paraan. Kapag may desisyon, itanong, ano ang magpapabuhay? Kapag may salitang mailalabas, itanong, magpapagaling ba ito? Kapag may tukso, ipahayag, hindi ako iinom sa bitak-bitak na balon. Jeremias 2:13. Sa mga pulong, alukin ang katahimikan, kahit 1 minutong panalangin. Sa mga kontrata, piliin ang integridad kaysa mabilis na kita. Sa kompetisyon, unahin ang dignidad ng tao kaysa panalo ng ego. Ang ilog ng Diyos ay hindi anti-profesional. Ito ang tunay na profesionalismo. Pagganap ng may kabanalan. Lumakad ka ng may katuwiran, ibigin mo ang kaawaan, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ang iyong Diyos. Mikas 6:8. Sa pamayanan asamin ang katarungan na may habag, hindi lahat ng gawain ng ilog ay tahimik. Minsan kailangan nitong bumuo ng bagong daan sa tigang na lupa. Minsan kailangan nitong hugasan ang dumi sa pampang. Magbuhos nawa ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na batis. Amos 5:24. Isalin ito sa gawa. Sumuporta sa mga programa para sa mahihirap. Tumulong sa edukasyon. Makilahok sa paglilinis ng kapaligiran. Tumindig laban sa pang-aabuso. Laging tandaan, hindi ito politika ng tao. Ito'y etika ng kaharian. Kapag ang awa at katotohanan ay magkasabay, ang ilog ay umaawit. Kapag pinag-uusapan ng kabataan, bigyan natin sila ng mga tulay. Ang mga tulay na ito ay gawa sa tiwala, oras at halimbawa. Kung nais nating uminom ang kabataan sa bukal, ipakita nating umiibig tayo sa salita. Hindi dahil uso, kundi dahil totoo. Ipakita nating ang pagdarasal ay hindi pang krisis lang, kundi pang araw-araw. Turuan silang tumindig sa katotohanan, ngunit tumindig ng may kababaang loob. At turuan silang magbigay, hindi lamang ng pera, kundi ng oras at talento. Kapag nakita nilang tapat ang ating buhay, iinom sila. Sa pamamagitan nito, makikilala nilang kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Juan 13:35. May mga panahon ding tila nagiging tag-araw ang ating kaluluwa. Tuyo ang panalangin, mabigat ang pakikinig, mababaw ang pag-ibig. Ito ang oras ng pag-ugat. Huwag tumigil sa patak ng salita at panalangin. Minsan ang pinaka-espiritual na gawin ay magpahinga, matulog ng sapat, kumain ng tama, maglakad at magbilad sa araw, pakinggan ang huni ng ibon. Ang Diyos ang lumikha ng katawan, hindi niya ikinahihiyang pangalagaan mo ito. Sa kapayapaan ako'y hihiga, sapagkat ikaw lamang ang nagpapatahang ligtas sa akin. Awit 4:8. Ang kaluluwang nagpapahinga ay ilog na muling lalalim kapag umulan. Sa gitna ng digmaan ng isip at damdamin, isuot ang baluti ng Diyos. Efeso 6:13-18. Kapag sumalakay ang tukso, itaas ang kalasag ng pananampalataya at sabihing, sinulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao,
Mateo 4:4. Kapag bumulong ang kahihiyan, isuot ang helmet ng kaligtasan. Ako'y tinubos at minamahal. Kapag nagduda ka sa landas, bunutin ang espada ng salita at liwanagan ng paa. Ang salita mo ang ilawan sa aking mga paa. Awit 119, 105. Hindi ito metapora lamang, ito ay taktika ng kaligtasan sa araw-araw. Balik tayo sa tubig. Alalahanin ang krus, sapagkat mula sa tagiliran ni Jesus ay lumabas ang dugo at tubig. Juan 11:34. Dugo, kapatawaran, tubig, buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang anumang balitang tubig sa Jerusalem ay may puwang sa ating puso. Ipinapaalala nito ang sentro ng ating pananampalataya, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng sarili upang tayo'y mabuhay. Kaya sa bawat pag-inom natin ng tubig, alalahanin natin, hindi lang ito pisikal na pangangailangan, kundi paanyaya ng langit na muling uminom sa grasya. Ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw kailanman. Juan 4:14. Nararapat ding pag-usapan ang teolohiya ng maliit dahil kadalasan, ang Diyos ay hindi dumarating bilang baha kundi bilang patak. Isang tawag ng telepono sa taong matagal nang malayo. Isang simpleng pasensya na sa kasintahang nasaktan. Isang salamat sa nanay o tatay na palaging nagluluto. Isang tahimik na yakap sa kaibigang nagluluksa. Ang mga patak na ito, kapag pinagsama, ay nagiging sapa ng kagalingan. Sa iyong kalendaryo, maglagay ng oras ng patak. 15 minuto araw-araw para sa isang gawa ng kabutihan. Kapag lumipas ang isang buwan, magugulat ka sa lawak ng ilog na nabuo mula sa munting oras na iyon. At kung ang tanong ay, ano ang dapat kong gawin ngayon? Hito ang payak na balangkas na maaaring sundan sa susunod na 40 araw. Isang mahabang paglalakad sa pampang ng ilog. Araw 1 hanggang 10. Uhaw. Basahin araw-araw ang isang bahagi ng Juan 4 at Juan 7. Tanungin, saan ako nauuhaw? Ano ang ipinaiinom sa akin ni Kristo? Isulat sa maliit na kwaderno ang isang pangungusap na panalangin. Araw 11 hanggang 20. Hugas. Basahin ang awit 51 at 32, paisa-isa. Isang praktikal na pagsisisi kada araw. Magpalit ng isang nakasisirang gawi, galit, tsismis, pagpapatagal ng patawad sa isang gawing buhay. Timpi, panalangin, mensaheng may pag-ibig. Hugasan mo ako at ako'y magiging malinis. Awit 51, Piton. Araw 21 hanggang 30. Agos. Basahin ang gawa 2. 42 hanggang 47. Isang gawa ng pakikipagkapwa kada araw. Magpadala ng pagkain. Magdasal kasama ang kaibigan. Magbahagi ng oras. Hanapin ang pulso ng ilog sa inyong simbahan. Araw 31 hanggang 40. Baha. Basahin ang Ezekiel 47, 1 hanggang 12. Magsimula ng maliit na proyekto sa komunidad. Mini-linis kalsada. Libreng tutorial, sabayang panalangin sa kanto. Huwag mong hanapin ang resulta. Alagaan mo ang ugat. Sa mga araw na hindi mo masunod, huwag kang matalo ng hiya. Bumalik ka lang kinabukasan. Sa ilog, ang mahalaga ay ang patuloy na agos, hindi ang perpektong larawan. Panandali ang balik sa Jerusalem. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng lungsod, ang karunungan ng mga lider, ang kagalingan ng sugatan, at ang pag-iral ng katarungan. Hilingin natin sa Diyos na kung anumang misteryong pinahihintulutan niya, natural man o himala, ay magbunga ng pagsisisi, pag-ibig at pag-asa. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Awit 122, Seksyon 6. At habang dinarasal natin yun, alalahanin ang ating sariling lungsod. Naway dumaloy din ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga eskwela, palengke, ospital, himpilan at tahanan. Kung maari, magtanim ng mga tanda ng ilog sa iyong bahay, isang basong tubig sa tabi ng Biblia sa hapag,
Paalala na ang salita at espiritu ang tunay na inumin. Isang maliit na halaman sa bintana. Paalala na may lumalago sa tahimik. Isang ilaw na kandila tuwing gabi. Paalala na kahit maliit na apoy, sapat para magbigay liwanag sa silid. Hindi tayo sumasamba sa mga tanda. Ginagamit natin sila upang alalahanin ang pinakatunay. Tulad ng gilid ng balon sa Samaria, ang mga simpleng alaala ay nagiging pwesto ng pagtatagpo. Pag-usapan din natin ang pagpapagaling. Marami sa atin ang sugatan. Sa alaala ng kabataan, sa karelasyon, sa sarili. Ang ilog ng Diyos ay hindi umiwas sa mga latian. Tinatahak niya iyon upang linisin. Kung may galit na matagal mo ng bitbit, isulat mo sa papel ang pangalan at saktan mo ang papel sa halip na puso. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko kayang patawarin sa sarili kong lakas. Ipinapasa ko sa iyo ulitin araw-araw. Kapag humuhupa na, simulan ang pagdarasal ng kabutihan para sa taong iyon. Hindi para siyang magbago agad, kundi para hindi ka lamunin ng pait. Patawarin mo kami, gaya ng pagpapatawad namin. Mateo 6:12. Ang patawad ay hindi paglimot sa katotohanan, ito'y pagbitaw ng tanikala. At sa pagbitaw, naririnig mong muli ang ugong ng ilog. Kung ikaw ay leader, sa simbahan, sa negosyo, sa komunidad, tandaan, ang pangunahing gawain mo ay alagaan ang pampang. Panatilihing malinis ang tono, malinaw ang katotohanan, mahinahon ang ugnayan, at bukas ang daan para sa iba. Kung may tumatangay na dumi, harapin ito ng may katotohanan at awa. Kung may natutuyong seksyon, dalhin ito sa harap ng Diyos at sa harap ng grupo. Magpahinga, mag-ayuno, magtipon sa panalangin. Hindi natin kontrolado ang ulan, ngunit maaari nating ihanda ang kanal. Italaga mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka sa Kanya, at Siya'y gagawa. Awit 37, talata 5. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Sapagkat sa dulo, ang kasaysayan ay hindi magtatapos sa disyerto, kundi sa hardin. Ipinakita niya sa akin ang ilog ng tubig buhay, maningning na gaya ng kristal, na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Pahayag 22:1. At sa magkabilang panig, naroon ang puno ng buhay. Ang mga dahon nito ay para sa kagalingan ng mga bansa. Pahayag 22:2. Ibig sabihin, ang bawat patak ng kabutihang ginawa mo sa ngalan ni Jesus, ang maliit na salamat, ang mahinahong patawad, ang tahimik na manalangin tayo, ang lihim na ito para sa iyo, ay hindi mawawala. Lahat ng iyon ay dadalhin ng Diyos sa ilog ng kristal, at sa dulo, maririnig mo ang awit na, "Tapat ka, Panginoon." Sa pagtatapos ng yugtong ito, hayaang kumanta ang ating panalangin. Hindi sa malakas na kulog, kundi sa matibay na ugong ng tapat na agos. Panginoon, bukal ng buhay, salamat sa bawat patak ng iyong awa. Sa mga araw na puno ng liwanag, tulungan mo akong ipamahagi ang sobrang galak. Sa mga gabing makapal ang dilim, ipaalala mo sa akin na kahit sa ilalim ng lupa, umaagos ang iyong kabutihan. Gawin mo akong daluyan, sa bahay, sa trabaho, sa simbahan, sa pamayanan. Linisin mo ang aking dila, liwanagan mo ang aking isip, palambutin mo ang aking puso. Ipinagdarasal ko ang kapayapaan ng Jerusalem at ng aking lungsod. Naway kung saan mo ako dalhin, may mabuhay, may gumaling, may umasa. Sapagkat saan man dumaloy ang iyong ilog, lahat ay nabubuhay. Ezekiel 47:9. Amen. At pag-ahon mo mula sa panalangin ito, dalhin mo ang 3 patnubay na tila mga bato sa pampang na pwedeng upuan ng kaluluwa. Ang nauuhaw pumarito. Juan 7:7. May ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Awit 46, talata 4. Saan man dumaloy ang ilog, may buhay. Ezekiel 47:9. Isulat mo iyan sa papel at idikit sa salamin, o ilagay sa lock screen, o ipaskil sa pintuan. At sa bawat pagdaan mo, huminto sandali at uminom. Kahit isang hinga, isang dasal, isang pasasalamat.
sapagkat ang gawain ng langit ay hindi nauubos sa isang baha. Ito'y nabubuo sa libu-libong patak ng mga pusong nagpapadala sa agos ng Diyos. Kaya, heto ang huling hamon ngayong araw. Pumili ng isang tigang sa iyong paligid at pakitaan mo ng patak ngayon mismo. Mag-text ng pag-asa, magpadala ng pagkain, mag-abot ng kamay, magbukas ng kasulatan, mag-alay ng panalangin. Hindi mo kailangang makita ang resulta. Ang sa iyo ay magbukas ng gripo. Ang sa Diyos ay magpaulan. At kapag narinig mong muli ang balita mula sa Jerusalem, tungkol man sa tubig na umuugong sa ilalim ng bato o sa panibagong katahimikan, mapapailing ka at nangingiti. Sapagkat alam mo na ang lihim. Ang tunay na tanda ay ang ilog na gumising sa loob mo, umaapaw papalabas, patungo sa iba. Lumakad ka ngayon, hindi sa lakad ng takot, kundi sa tiyempo ng agos. Huminga ka ng malalim, parang ilog. Magtiwala ka ng tahimik, parang ilog. Magmahal ka ng tapat, parang ilog. At habang umaagos ang iyong araw, paulit-ulit mong ipaalala sa sarili, hawak ako ng bukal. Sa kamay ng Diyos, kahit ang pinakamaliit na patak ng pagsunod ay nagiging malakas na awit ng bagong buhay. At sa harap ng trono ng Kordero, ang awit na iyon ay sasagot sa tanong ng mundo, hindi sa argumento, kundi sa ebidensya. Tunay ngang kung saan dumadaloy ang ilog ng Diyos, lahat ay nabubuhay.